So guys, simulan na natin tong podcast. So, andito kami sa Baguio ngayon and sinet up ko tong meeting namin para magkaroon kami ng simpleng kwentuhan, podcast, usap-usapan sa mga bagay-bagay, kumusta ba kami or like yung namin, status namin sa life ngayon, gusto lang namin i-share sa inyo. So, bakit pre? Wala, wala. Nakakatawa. Wala. I-share mo pre. Yung ako kasi talaga, kanina pa bro. Bakit? Anong meron? Doon ako natatawa. Kumbaho kasi ng paa niya ngayon eh. Naamoy namin ngayon kasi buong araw kaming nasa labas. So, sinundo ko siya ng 6 a.m., 6:30 a.m., 7 a.m., not sure kung ano na yun. And hanggang ngayon, it's 9:46 p.m., nakasapatos pa rin kami. Siya, tinanggal niya na, kaya yun, sumingaw. Siya naman, bumiyahe siya from dun sa province nila, nagkita kami sa province namin. And yun, kaya buong araw na kaming talagang puro lakad. So, yun. I will start by introducing ourselves. Mabilisan lang. My name is Shirel Amol. So, CEO of Amol Productions. I have a team of 7 members. And yun nga, I offer video editing services, AI services sa mga clients ko abroad. And I think that's all you need to know for now. Actually, yung mga nakakakilala dyan, alam na nila. So, yeah. Next, bro. Hello guys, I'm Gadaling Mige and I also do outsourcing, video editing specifically. And join kayo sa community namin kung gusto nyong matuto about Yes. outsourcing. Yun lang. So, yun lang guys. Ito, kapakilala yung tropa kong ano. Hi guys, I'm Allen Benedict Valerio. I'm a seaman. And then, nag-ano na din ako dati, barko. Domestic lang po pero by this year po sana makapag-international na vessel na po ako. Yeah. Yun. Claiming natin yan, bro. Na makasakay ka na. Bale, yun. Medyo, yun. So, kami, halos same industry. Siya is ibang industry. Pero, eto si Allen is kaklase ko siya from high school since grade 6. So, kilala namin isa't isa. And, yun nga. So, simulan na natin ang ating kwentuhan. So, ang maging first topic natin, guys, nagpatulong ako kay ChatGPT to be honest sa mga topics na pwede namin pag-usapan. Kasi hindi pa kami successful. Marami pa kaming kailangang i-improve sa sarili namin, sa life namin, and wala pa kaming right na magsalita bilang successful na mga tao. So, magiging transparent kami. Lahat ng mga sasabihin namin is katotohanan. Walang halong yabang, walang halong yung hindi totoo na para lang magyabang. So, lahat katotohanan talaga. So ito yung madalas na inaano ng tao. Ano ba, kasi iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. So, ano ba ang success para sa inyo? Ano ba yung parang, anong ibig sabihin ng success sa'yo? Ano yung nai-imagine mo sa mind mo? Pag sinabing success, ano yung nai-imagine mo na lifestyle mo? Like, hindi lang, of course, sa ibang tao, hindi lang pera, hindi lang pero, para sa'yo, ano ang success? Para sa akin, ang success, hindi lang siya sa pera, kundi sa family, healthy na pangangatawan, syempre. Syempre sa kung kumikita ka ba ng pera, syempre, mas madali kang, for example, nagkaroon ng emergency. So, makakapag-provide ka kagad. Syempre, healthy relationship. Yun yung success para sa akin. Nice. So, next bro, ako last. Okay. Ako last bro. Ano sa tingin mo ang success? Ang success para sa akin is mayroon kang goal sa buhay mo na kailangan mo siyang i-fulfill. Mag-grow ka and then
after mo mag-grow, kailangan mo siyang ma-maintain na diretso po. Yun lang. So, yung definition nila ng success. Bale, iba-iba tayo ng pananaw, pero agree ako sa inyong dalawa and yun nga, sa tingin ko is pag naabot mo talaga yung goal mo, successful ka na. Kahit ano pa yan. Like, for example bro, fitness. Nag-exercise ka, may goal kang body. For example, gusto mo maging kasing katawan mo si Bruce Lee or something. Pag na-achieve mo yun, successful ka na dun sa goal mo na yun. I think yun yung success. Pero, may own definition ako. I'm not gonna lie. Gusto kong success talaga is maraming pera, may magandang kotse, hindi lang isa, of course. May malaking bahay. Para sa akin kasi yun yung goal ko. Yun yung definition ko ng success. Pero hindi lang yun, guys. Kailangan ko din ng maayos na family, maayos na mga kaibigan, na talagang seryoso sa buhay, nasa maayos ang buhay, hindi gumagawa ng mga masasamang bagay sa mundo. So, I think success is having like different areas mo is na-improve mo na. Hindi lang siya sa money, sa status mo. Ang success para sa akin is rich ka, mayaman ka of course, para maging may freedom kang gawin kahit ano. And hindi lang yun guys, kailangan mo ding maging healthy. Like physically healthy, wala kang sakit, maayos katawan mo, maayos build mo. Kasi kung naabot mo naman na lahat ng pera, pero hindi ka naman healthy, hindi mo rin may enjoy yung pera mo. Hindi mo. Ang purpose ng pera kasi para sa akin, if sobrang dami mo ng pera, ako, pag sobrang dami ko ng pera, for example, sasakay ako sa yacht, mag-jet ski ako, maybe skydiving, pero takot ako, to be honest, sa skydiving. Maybe scuba diving, yung mga activities na medyo dangerous. Paano ko magagawa yung mga yun if hindi ako healthy, may sakit ako? So, kailangan mo ng okay na health and kailangan mo ng maayos na relationships sa family and sa friends. So, and sa mga business, co-business person mo. So, definition ko ng success, abundance in all areas of your life. So, yun lang guys. So, eto bro, naisip ko lang sa utak ko. Pag naabot mo na yun bro, anong itsura ng buhay mo? Like, explain nyo nga sa akin, gigising kang umaga, anong makikita mo? Like, ano yung morning routine mo? Ano bang mangyayari sa buong araw mo? Like, wag yung tipirin yung sagot nyo, bro. Yung like, mag-ano kayo talaga, like, ikwento nyo yung, kung ano yung successful life, kunyari andun na kayo. Pag gising nyo ng umaga, ano ba yung makikita nyo? Ano ba yung mga gagawin nyo? Ako, Ay. Pag naabot ko na yung level na ganun, tas gigising ako ng umaga, ang gusto ko, slow morning, yung gigising ka sa umaga, wala kang iniisip, kundi ano lang, sarili mo lang, pamilya mo lang, tapos may pumapasok na pera sa'yo, syempre, ganun. May ibang, like, automated yung business mo, nag-check ka lang ng konti sa business mo. Yun yung mga gusto kong mangyari sa akin. Tapos, yun lang. Yun. So, next ka bro. Bali, huwag kayong masyadong Ano yung tanong ulit? Sorry. Hindi nakikinig. Hindi. Ano kasi may Hindi, ganito bro. Pag gising mo ng umaga, kunyari successful, naabot mo na lahat. Anong magiging itsura ng life mo? Pag gising mo, ano yung makikita mo? Ano yung morning routine mo? Eto, successful ka na nito Naabot mo na lahat ng goals mo, yung nasa peak ka na talaga, yung pinaka-top of your goal na. May family ka na, of course, alam ko yan. Pag gising mo ng umaga, pag tayo mo ng kama, anong makikita mo? Anong morning routine mo? Anong mga gagawin mo?
10 a.m., anong gagawin mo? Like, be detailed, bro. Like, ikwento mo lang. Huwag mong tipirin. Oh. Like, ano mo, parang normal ano lang sa ating mga ano, like, normal usapan lang. Shot ka muna, bro, before ka, ano. Shot muna siya. Para, ano. Go. Yun. Yung, ano? Hindi, ano? Ay, Mic, Mike. Mic. Wala akong mic eh. Yung mic. Hindi, paggising ko ng umaga, Yan. ang una kong titignan, yung family ko. Family, I-describe mo yung successful life. Paggising mo ng Ah. umaga, anong itsura? Nasa mansion ka ba? Nakaupo? Nakahiga? Or okay. ano bang itsura? May mga ano ka ba? Like, paggising mo, i-describe mo yung parang itsura ng life mo pag naabot mo na yung success. ang gusto kong maging buhay, Nandun ka na, bro. Nandun ka na. Anong itsura ng simple life lang, mo? simple lang. Yun. Gusto ko maging simple lang yung buhay ko. Mayroon akong asawa, may anak na kahit 2, ganun. And then, Detailed, bro. and then, may sariling negosyo na rin siguro. I think, sana. Oo, magka-negosyo. And then, may sariling, lupa, tas bahay. And then, gusto ko yung buhay na pinapangarap ko is maiano ko sa family. Maibigay ko yung gusto kong maibigay. Yun yung parang magiging definition ko ng pagiging successful na talaga. Yun lang po. Gagi, huwag ka magpo-pray. Parang normal Sorry. kwentuhan lang to, guys. Pwede kang, kung anong gawin mo dyan, tayo ka or... Hindi, relax ako dito kasi. Relax ka. ano, bro? Ang baho ng pako talaga, guys. Aray ka. Hindi, ganyan talaga. Nag-ano tayo eh. Since sobrang seryoso ata lang first question natin. Kaya nga eh. Parang medyo anuhan natin siya. Medyo gawin nating more nakakatawa or ano. Ito bro, ano yung pinaka-craziest thing na ginawa mo sa buhay mo? Ikaw mauna bro. Ako? Craziest thing na nakakatawa na embarrassing, pinaka-craziest thing bro. Maraming ginawa to eh. Sa totoo lang, ang dami. Pero yung craziest thing na ginawa ko, yung kami, grade 6 kami sa school. Tapos, alam nyo yun kasi, Alam ko yun. hindi ko kasi alam nun, nasa kami nun, nasa table kami nun. And then, sa table ng teacher. Actually, grade 6 kami nun. And then, kasama ko yung isang tropa ko, si Al Christian. Sorry, pwede bang Huwag ka na magbanggit. Ayun, yun. Basta, yung isang tropa. Tinanong ko kung ano yun, parang, kanino yun. Hindi ko naman alam na certificate pala yun talaga. Original certificate Ng teacher. ng teacher. Advisor namin siya, guys. Huwag mo And nang then, banggitin yung pangalan bro. tapos tinanong ko, and then, parang intrusive thoughts na, ay, wala lang to, sabi ko. Parang pinunit ko siya. Tapos tinapon ko, guys. Teacher, bro. Grabe. Simula nun, guys, inalis ako sa section A ako eh. Napunta ako sa section B dahil dun sa ginawa ko. Yun yung pinaka crazy na ginawa ko sa buhay ko. Yun lang. Craziest talaga. Crazy talaga yun. Pero sorry, sir. Sorry po. Dun sa Wala ginawa na, ko. bro. Grade 6 pa tayo nun. Pasensya na po. Oh. Sa mga akong tao nun. Hindi, bata pa tayo nun. Normal yun. Ako naman, Crazy. pinaka-crazy ginawa. Kasama ko pa to. Pinaka-craziest na ginawa ko sa buong kabataan ko. Simpa kami nito. Umakyat kami ng guys. Umakyat kami ng ganito Kwento ko na to sa magulang ko. Kasi nasa point na ako ngayon na pwede na. Wala naman na ako sa school eh. So, ang nangyari nun, kasi kami, CET officer. So, kung alam niyo yun, yung parang mga ROTC ba yun? Parang ganun yung may mga duties kang gagawin para ka sundalo, mag-work, mag-drills, mga ganun. Ayaw namin mag-drill kasi ang init. Tapos, yun, intramurals nun sa school namin, may mga games. Tapos, bumulong to sa akin, no? Sabi niya,
tara, in Pangasinan, sinabi niya, tara, labas tayo. Sabi niya. Sabi ko, paano? Kasi may guard. Sobrang ano kasi nun, sobrang ano ng school namin, yung stricto pagdating sa mga ganun. Bawal ka talaga lumabas pag hindi pa pwedeng lumabas, hindi pa tapos yung class hours. Ngayon, ang nangyari, wala kami madaanan, umakyat kami. Sakto lahat kasi ng estudyante, lahat ng teachers is nasa baba, practice. Kami, punta kami sa library sa second floor. May nakita kaming opening. Umakyat kami doon. Tapos sa kabilang side, merong bubong ng restaurant. Tumalon kami doon. Tinakpan namin yung mukha namin. Tumakbo kami doon sa bubong. As in, para talagang mga ninjas. Ngayon, may nakakita ka sa aming bata. Uy, may tao sa bubong. Sabi niya, parang Hindi siya tinuturo. bata. Malaking tao yun. Hindi. Iba yun. Iba pa yun. Yung doon sa bubong, may nakakita sa ating bata na. Yung sa bata. Oh, so... Tapos kaya tayo nag-cover ng mukha natin gamit yung blazer. Oo. Tapos, ang taas nun, tinalon namin yun. Muntik pang mabalian ng buto. Tapos, pagkababa namin, may nakakita sa amin na ahead sa amin ng isang taon. Hindi ko nababanggitin. And di naman kami sinumbong. Kumain kami. Punta kami McDo. Nag-billiards kami. Tapos, sinakto namin sa pag-clock in ng mga elementary. Sumabay kaming pumasok sa gate. Parang walang nangyari. So, pumasok kami sa gate. Parang wala. Hindi nila alam. Walang nakakaalam. Pero, hindi ko alam, may nagsumbong na isang nakakaalam na officer din. Sinumbong kami sa commander. Pero hindi na nakaabot sa may-ari ng school and sa mga teachers. Sa amin lang mga estudyante. Pinanish kami ng 10 a.m. ata yun. Nakatayo lang kami for 1 hour sa araw. Tapos pinag-drills pa ata kami. Pinaka-craziest and kasama ko pa to. So, yun. Ano bro, ikaw kasi di namin alam yung ano mo eh. Ako, hindi naman siya ganun ka-crazy. Pero, Tingnan ko nga kung ano. ano siya, nung high school ako, siguro grade 9. Ano ata, exam ata yon. Tapos, umupo ako dun sa pinakadulo, pinaka-corner. Right corner. Natatandaan ko pa. Tapos, wala akong masagot kasi, hindi ako nag-review. Wala akong masagot. Ginawa ko, may libro ako nakita doon, yung subject na ine-exam. Ginawa ko yung mukha kong ganun. Tapos binubuklat ko sa ilalim ng, nakaganon sa may ilalim ng upuan. Binubuklat ko siya. Tapos maya, kala ko hindi ako makikita doon kasi nasa right corner ako sa pinakadulo eh. Tapos yung teacher nasa harap lang, nakaupo lang. Tapos, parang may binabasa siya. Ginawa ko, binuklat kong ganyan, sa may ilalim. Binuklat ko. Kodigo. Libro talaga. Hindi siya nakasulat sa papel. Tapos binubuklat kong ganyan. Maya, nakita niya ako, tinawag niya yung pangalan ko. Hindi ko alam na nakita niya ako kasi malayo siya eh. Tapos may ginagawa siya sa libro, binabasa ata siya. Tapos ako nasa pinakadulo ko. Yung pag sabi niya sa akin, ibaba mo yung libro. Kinabahan talaga ako nun, parang yung yung katawan ko nanlamig, parang gano'n yung feeling. Tapos meron pang isa, ganun din, nangodigo ulit ako. Marami kami nangodigo. Ako lang yung nahuli. Andun naman ako sa may bandang likod, siguro pangalawa sa likod. Nakasulat yung mga kodigo sa maliit na papel. Tapos yung mga kasama ko doon, lahat yun may mga kodigo. Yung isa nga nasa may nasa may calculator. Yung calculator na gano'n, tapos nandun yung kodigo. Di nakita ko, binuklat ng ganyan, nahuli ko. Buti ang ginawa lang sa akin, pinakuha lang sa akin yung mga papel nung nung mga tapos na. Buti yun lang yung pinagawa niya sa akin. Yun lang, di siya ganun ka crazy. Don't worry bro, hindi lang ikaw. Hindi Halos lang lahat ikaw. naman ng estudyante na Kaya try nga. na nun eh. Mas worse nga yung sa amin dati eh. Pati ito, grabe to. Pero ako dati kasi nung high school ako, hindi naman sa magmamayabang, pero if nagseryoso ako nung high school talaga, kaya naman talagang mataas na grades. Pero kasi, mas pinili ko na lang mag-enjoy. Kumbaga, puro kalokohan. Pag may mga kalokohan yung mga ibang
kaklase is nakikijoin ako kasi ang saya, 'di ba? Ang saya kasi ng mga gano'n, hindi yung parang seryoso ka lang basa ng libro. Mm. Parang ayoko ng gano'n Hindi pero mo ma-enjoy ang high school life. hindi mo oo nga, pero depende rin sa personality. Pero yun nga, dati kasi tahimik lang ako nung grade 6 onwards hanggang grade 7, grade 8. Pero nung grade 9 doon na ako na start na sumama sa kanila and yun na nag-enjoy na ako. Enjoy talaga siya. So ako pag sa anak ko, for example, if yung anak ko is umabot na sa point na ganong edad na siya sa high school, actually hindi ko siya i-force na mag-aral talaga ng academics. Kasi mas gusto ko na lang na magganon umano siya sa parang process na ginawa ko sa sarili ko. Ayoko i-force na kumuha ka ng straight A's, 90 na grade or sobrang taas na grade, mag-review ka. Ayan, mathematics classes ka or English classes. Mga ganun, hindi ko siya papagganunin. Mas pipiliin ko na lang na maging siya, maraming skills. Pwede siyang mag-aral ng piano, pwedeng martial arts. Kahit hindi na sa ACADS talaga. Napag-usapan nga namin kanina nung nagtatambay kami kanina before kami punta dito sa Baguio. Na pag yung anak ko, actually kasi magkakaanak na ako this coming April, magiging tatay na ako and hindi pa nakakaalam yung sa mga karamihan dyan, hindi pa nila alam pero yun nga. And sa ngayon is unti-unti na akong nag-i-imagine kung ano bang gusto kong talagang i-craft yung pathway ng aking anak. Kumbaga hindi ko siya pipilitin sa mga gusto niya, of course, pero gusto kong siya yung hindi siya maging focus sa ACADS lang. Kasi kung focus ka lang sa ACADS, hindi mo maaaralan yung ibang skills. Puro lang ACADS. Mostly naman na nang-aaral mo sa ACADS, hindi mo naman na-apply sa buhay. Algebra. Kahit anong yan, I'm not sure pero sa tingin ko hindi naman siya big deal. Simula nung ako, senior ako, hindi ko na siya ulit na Kahit anong course mo ata doon, no? hindi ko na siya ulit Engineering or nakita. hindi mo magagamit. Pero, syempre, yung geometry siguro, importante yun. Plus minus, of course. Syempre. Kung hindi ka marunong plus minus, divide, times. I think yun lang yung pinaka-importante sa math. Pero yung mga extra algebra, yung mga ganun, I think, hindi mo naman talaga magagamit. Maraming mga useless subjects na nilagay sila doon na hindi naman nagagamit talaga. So, hindi ko i-force yung anak ko sa ganun. Since mas pipiliin kong maging magulo siya sa klase. One of the naughty boys. Kasi ma-enjoy na yun. Tapos after nun yun. Kasi para sa akin is parang ang ganda kasi ng mga personality ng mga magugulo, no? Kung mapapansin mo ng kabataan, yung mga magugulo talagang, tinan mo naman itong mga kasama ko. Ito, ang gulo nito. Grabe to. Grabe to. Ngayon, Pre, okay naman na. kwento mo yung mga kaguluhan mo dati, bro. Lagi akong nasa dati. One of the principal's office na tinatawag weekly. Dahil, weekly, promise. Legit. Grabe. Legit yung weekly kasi, sa sobrang gulo ko dati na, pero, yung gulo naman na yun, ngayon, nagbago naman na. Kasi, nagbabago din naman ang isang tao, guys. Aminin natin. Pero, Diba? Pero, Bro, may dadagdag lang ako sa sinabi mo kanina na yung sa gusto mong gawin ng anak mo. Kasi, usually kasi sa mga magulang ngayon, gusto nila, ayaw nila na, wag mong gagawin yung mga ginawa ko dati para para mas gumanda yung buhay mo. Kasi, paano pagka successful yung magulang? Usually kasi pag successful yung magulang, ang gusto nila, sundan nila yung dinaanan mo, yung hirap na ginawa mo para mahasa sila sa totoong buhay. Tapos yung usually na mga family, na mga magulang, ang gusto nila,
wag mong susundan yung yapak namin para hindi mo maranasan yung mga naranasan namin. Anong masasabi mo sa ganun? Yung sa mga magulang na gano'n na ano, Mm. depende siguro sa klase ng magulang. Mm. Basta ang main point lang diyan, like wag mong masyadong ano, diktahan yung anak mo na actually we're not parents yet. Pero ito kasi yung mga natututunan namin sa mga ibang podcasts. So, yun nga, na-realize namin na hindi magandang i-force mo talaga sila na ito yung gagawin mo, wag mong gawin yan. Ginawa namin yan. Pero kasi, kahit ginawa ng mga magulang nyo yung mga ganong bagay dati, sa 90s, 80s, nung estudyante pa lang sila, hindi yun mag-apply ngayon, guys. It's Magkaiba kasi. 2026. Iba talaga. Nag-iba na ang mundo, guys. Pwede kang magtapos lang ng grade 10 or maybe not. Aralin mo lang yung mga skills na kailangan mo para kumita ng pera. Aralin mo yung proper marketing. Maayos ba yung hook mo para magkaroon ka ng more sales, more buyers. I think kailangan mo lang yung essentials na kailangan mo matutunan. Hindi kailangan yung iba kasi yung process ng pag-aaral dati and process ng pag-aaral ngayon. Pwede kang mag-aral anywhere. Like, what I mean by anywhere, maraming sources, hindi lang sa school or anything, pwedeng sa online lang. And, hindi ako nagyayabang dito, guys, pero ito yung totoo. Kumikita na ako, guys, ng 6 figures. Wala akong nagamit sa pag-aaral ko. Actually, meron akong nagamit na like yung discipline. Pero yung mga subjects, marketing, hindi ko nga naaral yan nung may subject kaming entrepreneurship dati. Hindi naman yung tinuro eh. Di ba, pre? Oo. May subject tayong ganun, hindi naman yun. Yung mga natututunan ko ngayon sa pagkuha ng clients, pag-negotiate, hindi naman tinuro yan sa school eh. Iba na ngayon, iba dati, iba ngayon. Yung world is nag-shift. Nag-change yan. Maybe yung nag-work ngayon, in the next 50 years, hindi na yan mag-work ngayon. I'm not saying, guys, na yung education system or is hindi nag-work. It depends kung paano mo siya, like, ikaw, pre, Seaman, okay lang yun, gusto mo yun eh. Like, yan yung gusto mong pathway eh. Hindi ka naman pinilit nila dyan, di ba? Oo. Okay lang yung mga ganun, guys. I'm not saying na hindi okay yung dating education system. What I'm saying is, hindi na nag-work yung ibang bagay, hindi na nag-work ngayon. So, yung nag-work dati, hindi na nag-work ngayon. Not everything, pero mostly talaga. So, sana na ko yung point na yun. Oo. Pero, ikaw, pre, anong gusto mong gawin sa anak mo? Like, if nagka-anak ka na, paano mo siya imomold as ganun ba sa'yo na sobrang gulo? Anong gagawin mo, pre, pag ganun? Depende kasi pag nagkaanak, Uy, pre, ay sorry. ulitin mo. Depende sa kung ano yung gusto niya. Kasi ako din naman gusto ko maging cool dad someday. Yun. Gusto ko maging cool dad kasi pag naging cool dad ka, hindi siya lalaking magre-rebelde, 'di ba? Ganon. And then free lang. Gawin mo siyang yung freedom lang ng anak mo, pero kailangan niya ng guidance mo pa rin. Like that. Kailangan niya ng guidance nyo ng asawa mo doon sa anak nyo para ma-mold siya into a good person. Yun lang. Yun nga, may free will sila na gawin ang gusto nila. Pero, if sa tingin mo mali, May guidance. advisean mo. Oh, advice. Parang syempre. mentor ka nila talaga sa buhay. Kaya nga parang nagme-mentoran tayo. Matanda to si marami siyang experience, may mentoran niya ako. Makikinig ako. Parang ganun. I think ganun lang. Huwag mo i-force na, no. Huwag mong tahakin yan. Dito ka. Parang, hindi mo naman tinanong, hindi naman ikaw yung magtatrabaho dun eh. Paano kung ayaw na yung trabaho na yun? Kunyari, ayaw niya yung maging lawyer or gusto niya ng iba. Pero pinilit mo siya, wala siya nagawa. Isipin mo yung magsasuffer yun halos buong life niya pag naging lawyer siya. Titiisin niya yung job na yun. Di ba? Pero ako bro, sakali,
Pero kung sakali ako, pag anak ako, talagang i-expose ko siya sa mga combat sports. Kasi Yun. doon kasi nabibuild yung Pati ako discipline. din. Mm-mm. Discipline ng bata eh. Kasi nung ako din kasi nung bata ako, talagang elementary pa lang, talagang na ako sa sports. Sinusuportahan naman ako ng mga parents ko dun sa pag-sports. Pero pag ako naging tatay, combat sports talaga. Kasi doon kasi nabibuild talaga yung karakter ng bata eh. Tsaka yung discipline niya. Oh, napakagandang topic, guys. May dadagdag pa ba tayong dito? Let me check all the questions if may maganda pa tayong maano. Kasi magkakaroon pa kami ng next podcast tomorrow para marami tayong ma-post. So, guys, actually medyo pa sa amin. Hindi pa natural. Gusto ko kasi yung podcast natural talking lang kami, like kwentuhan lang with tropa. Pero medyo hindi pa komportable kahit papaano, nafe-feel ko din. Ganyan talaga sa una, first podcast. Actually, second podcast ko pala to. Pero, nag-podcast ako kasi dati, first podcast ko, online siya. Na ginawa lang namin parang totoo. From Germany yung, German siya. First podcast ko to na actual talaga. So, yun. So, maghanap tayo dito ng pwede nating itanong. Baka kayo may gusto kayong, bro, na anything. Ayun. Ito guys, parang sa akin to. Wait lang. Nawaran ko yung kaninang sinabi niya. Ano? Yung sa sa essentials, nabanggit may essentials. Di ba okay, di ba? Kailangan. Oo. It's better Ito, to pre. be para siyang mas kailangan mo ng essentials kaysa sa fundamentals. Bakit? Okay. 'Di ba? Kasi ang fundamentals kasi siya, naka-focus siya sa parang base lang. Parang base yung sa yung sa pag-aaral. And then pag essentials naman kasi, it's like parang Mga kailangan mo na Oo, para sa mga totoong kailangan. buhay. Hindi ko alam kung Ganun. ganun yung term. parang Pero nagigets ko yung point mo, bro. oo, ganun. Ganito, bro. Yun yung Parang may naano naisip ko akong dun sa example dyan. essentials kanina. Salamat sa pag-add niyan. Parang may naisip akong example. For example, seaman ka. Oo. Aaralin mo yung fundamentals. Gets, ang ganda ng concept dun, pre, Oo. Di ba, kunyari, Ina-analyze ko kasi kanina. pre, seaman ka, di ba? Example natin. Nag-aral ka sa college, tinuro nila yung fundamentals. Sa barko, parts Fundamentals yun. siguro, hindi ko sure yung subject pero yung mga fundamentals ng mga subjects niya, yung okay, ito, ganito yung mag-drive ng barko. Not sure kung ganun yung nila yung mag-drive ng barko, tama ba? Oo. Mga ganun siguro, ito yung parts ng barko, ba't siya lumulutang. Siguro ganun fundamentals. Fundamentals. Pero, yung essentials na sinasabi niya, siguro pag nakadaong na siya, nakasakay na siya sa barko, Actual. yung actual na, ito, naaral ko to fundamental, hindi ko naman nagamit. Oo. Pero itong part na to, ito, ganito pala yung right way ng pag-steer nitong or Oo. ito pala yung tamang gawin. Parang essentials yung mga, kumbaga, yung mga importante lang talaga. Kaya mas importante talaga guys, yung you learn by experience, not by the book. Yun yung right Parang Gusto ko lang salamat i-share. sa pag-add ng ganyan, bro. Na-share ko lang kasi na essential essentials ganun. And then Ay, gagi. Hindi yan hindi siya narinig kanina. Ano yung sinasabi mo? hindi yung sa Oh. sa essentials na ko lang na-analyze ko lang din kanina yung sinabi niyang essentials kasi what if yung sa fundamentals is hindi na ituro sa'yo and then kailangan mong aralin sa sarili mo. Yun yung parang magiging essentials mo doon sa hindi na iturong fundamentals sa'yo. Ganun. Yung parang inulit ko lang din yung sinabi. Ganun lang din po yun. Nice, Oo. bro. Okay yung niya, okay yung concept niya talaga, nagustuhan ko yun. Parang ang ganda nun, no? Ewan ko kung tama yung term, guys, pero essentials over fundamentals. Tama. Nag-base lang ako doon kasi sa analyzation ng essentials na nasabi mo. Isang Oo. word lang pero kailangan mo siyang
i-analyze. Parang para ako, nung binibuild ko tong agency, feeling ko essentials agad ako, walang fundamentals. Wala namang mga right like yung mga need lang talaga yung kung may search ka okay. Parang ako. How to get clients, yun lang. Parang sa akin, di ba? Wala naman akong fundamental, di ako marunong mag-edit. Wala naman akong binigay sa'yo, bro eh. Wala. Sinabi ko lang sa'yo yung gagawin eh. Wala naman, di mo na marunong mag-edit, di ako marunong maglagay ng caption, mag-cut. Wala akong fundamentals, pero yung mga kailangan sa paggawa ng client, alam ko. Yung mga essentials. Oo, yung essentials, matututunan. Yun, bro. Napakaganda ng mo dun, bro ah. Pero ito, alam nyo, Wala yun, lang. na-excite, alam mo ba bro, hindi ko sinasabi madalas sa'yo ito, pero na-excite ako talaga sa'yo sa makasakay ka sa barko. Alam ko, na gustong-gusto mo na talaga sumakay. Kaso guys, ito talaga, ewan ko kung bakit ganun yung mga kumpanya dito sa Pilipinas. Bakit pinapatagal pa nila? Like, graduate na siya. Nag-training na siya. Di ba? Oo. Ano ba, matagal ba talaga bro? Like, hindi ko gets kasi, di ba, parang alam ko gusto mo nang sumakay. Yeah. Pero bakit yung iba, madalas talaga nababalitaan ko, may mga iba din akong kilalang seaman na pati nga tito ko na ang tagal daw talaga ng process. Bakit pinapatagal nila? Paano ba yun? Sige nga, explain mo nga. Explain ko. Tagal bro. It depends kasi yan. Kasi ngayon, sa shipping company or sa pagbabarko, na siya, hindi tulad dati na mag-a-apply ka, pwede kang mag-apply as your own. Ngayon kasi sa shipping company, ang hinahanap na nila is a backer system or yung sinasabi nilang referral. Kailangan mo nang magba-back up sa para makapasok sa isang kumpanya, and then pag nakapasok ka doon ka na mag-start na magtrabaho sa isang kumpanya. After kanilang pagtrabahuin doon sa isang kumpanya is depende kasi, may 1 taon magtatrabaho ka sa isang kumpanya bago ka makasampa, or 2 months, minsan 5 months, depende po, ganun. Depende sa contract mo doon sa isang kumpanya. Oo. And then, yung example, parang yung sa uncle ko, seaman din po kasi yung uncle ko. 1 taon siya sa opisina bago siya nakasampa. Siya, ang dami niyang pinagdaanan. Mas mahirap yung, mas naging mahirap yung proseso nung nag-utility siya doon sa isang shipping company, and then bago siya nakasampa. Ang daming gastos, mga trainings, yung mga trainings, gagamit ka ng pera, yung pagod, yung pag-aayos mo ng mga papeles mo. After nun, nung natapos niya yung 1 year, tsaka siya nakasampa, okay naman. Pero para sa akin, doon sa sinabi ni Cheryl, hindi dapat ganun ngayon eh. Dapat ibalik yung dati na parang walang backer system, in your own lang. Tsaka yung iba kasi ngayon, yung iba ngayon, malakas ang backer, nakakasampa agad. Oo, yung mga kapitan or mga chief mate, nakakasampa agad kahit na referral lang sila. Yun. Pero para sa akin ngayon, mas maganda ko yung dating patakaran ng shipping company kaysa sa yung backer system or referral talaga. Yun lang. Yun nga bro napansin ko nga yun. Isipin mo nag-aral ka gumraduate ka. Lahat naman kayo gumraduate. Pero bakit yung iba nauuna? Parang lang parang unfair. Hindi pala parang unfair talaga. Yun nga. Pero mas maganda sana kang sariling sikap, Wala nang mga ganun. So, kahit saan naman, kahit nga sa pagkuha ng driver's license may mga ganun Sa lahat ba siya dito sa Diba, Pilipinas, ganun? Lahat. Driver's license. Driver's license, oo, grabe. Oh. Pero, sabihin ko, nag-fixer po ako dun.
Kasi ang kwento niyan, Excuse me. ang kwento Huwag mo na sabihin, baka bawal yun. sige. Hmm. Wag na lang Huwag yun. na lang, huwag na lang. So, I think, yun lang naman ba yung Tingnan ko nga kung ilang minutes na yung podcast natin. Sige, sige. Pwede na to. For the first episode. 45 minutes. Ano? Pwede na ba to? Ikaw. Last Okay, question. baka last na. Try natin, last question. Mukhang maganda yung usapan natin eh. Na-ask ko na yung mga iba dito eh. Okay, so mag-isip ka bro. Magsalita-salita ka lang para baka may tayo dyan. Yun guys, mag-join kayo sa community namin, Hustlers United. Gusto nyo matuto mag-freelance. Kahit anong niche pwede doon. Kasi different niche yung nandun. Tapos, kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo doon. Walang bayad yun, basta pasok lang kayo doon, feel free. Okay, wala na akong ma-ask na questions pero may follow-up lang ako, personal question sa ating lahat. Sa ating tatlo pala. Anong feeling guys na nag-podcast? Alam ko first mo. Ako second ko. First ko sa ganito. Like anong feeling? Like sa vlog, kanina nag-vlog tayo. Medyo awkward talaga sa una. Anong feeling? Anong feeling mo sa ganitong setup, bro? First time yan. First time. Sana pag nagiinuman, no? Yung first time, natawa ako kanina kasi mabaho talaga yung pa ako, guys. Hindi. Ang first time na experience ko ngayon, guys, is masaya. Para ka lang nakikipagkwentuhan sa tropa. Tropa ko naman talaga sila. Pero, iba yung parang experience na to kasi mo siya, na-video mo siya na anong tawag doon ulit? Yung parang na-document mo siya. Okay. Yun lang. So yun nga, yung purpose ng itong branding, I think siya din mag-start na. Siya din, I'm not sure, pinapersuade ko siya talaga mag TikTok content kasi maganda boses niya. Tapos pwede niyang gamitin yun para makakuha ng more viewers, more followers, and then pag na-compile na yung followers niya, magbenta siya ng products related sa singing. I think yun yung best way na gawin niya. Habang nasa barko siya, or habang, kunyari, kakadaong niya ng barko, guys, hello, andito ako sa barko ngayon. Tingnan niyo yung view, napakaganda ng dagat dito. Tapos, pwede rin siyang magbenta ng traveler's bag. Ito guys, nakikita niyo yung bag ko. Dito ko, nilalagay lahat ng gamit ko, maleta ko. Click niyo yung yellow basket. Pwede rin, paggising niya ng umaga, kakanta siya, papakita niya yung dagat, kumakanta siya ng something, one day, or mga ganun na kanta, something na, tapos, bebenta niya ng mic, or, like, yung mga ganung bagay, lahat talaga guys, pwede kayong kumita ng pera kahit sa industry kayo. Yun lang yung natutunan ko sa buhay na, sobrang dali talagang kumita ng pera. To be honest, alam mo lang concept, alam mo lang yung ginagawa mo, like yung mga steps na iti-take mo, may mga tools ka lang na gagamitin, may knowledge ka lang na magagamit mo yung essentials, magagamit mo lang yun para makakuha ka ng more followers, more sales. Kailangan maganda yung video mo, of course, kahit hindi well edited. Basta maayos yung hook mo kahit walang edits yan. Yun. Sa tingin ko kahit isang industry talaga yan. Mag-isip ka ng isang industry na iba pa. Dancing industry. Ano pa? Mga clothing. Pag dancing, di ba? Clothing. Oo. Pag singing, mic, ano pang iba? Itong sa atin, outsourcing, agency, freelancing, something related sa laptop, something related sa gadgets. Ano pa? Ano pang ibang industry? Boxing. Kung boxingero ka, gloves, yung hand wraps, shoes, pwede mong gawing business yun. I-affiliate mo. And sabi nga nila,
kikita ka talaga sa affiliate, yung iba naging milyonaryo na in just a matter of 1 month, 2 months. Dahil sinuwerte yung video nila, yung algorithm, kumagat. Ang ganda yung video nila, dumami yung likes, mga nakakita, and yun yung nangyari. Ngayon, ako guys, inaaral ko na, sa to-do list ko na yung mag-start na ako affiliate kasi 2,400 plus followers na. 600 yung kailangan na followers para makapag-start. 2,400 na yung sa akin. And yun nga. Talagang sa tingin ko guys, kumikita na ako sa 6 figures sa agency, kikita ulit sa affiliate. So, mas ma-increase pa yung ano. Kaya, bro, I recommend talaga. I'm not sure if sobrang kulit ko na bro. Paulit-ulit ako kung sinasabi sa kanya. Minomotivate kita bro. Thank me later na lang. Legit. Tanggalin mo yung hiya. Alam ko na hihiya ka. Pati ikaw bro. Mag-start ka na. Actually, Legit. Start na yan. Start na. Ito, pwede nating i-affiliate to. Pwede kong kunin yung Guys. link ng product na to. Check niya sa Yellow Basket. Oh. yung Mga ganun no. Ano pa magbanggit pa tayong industry? Ano pa? Real estate ka. Hindi ako masyado sa real estate. Ano ba? Car guy ka. Oh. Mga car mat, pabango ng sasakyan. Air freshener. Walang limit talaga sa pagkita ng pera if magaling ka talagang talagang lahat ng opportunity kunin mo. Kahit nakikita mong maliit lang, hindi maliit yun eh. Malaking opportunity affiliate. Your limitation is only your imagination. Yun Cream Kaya, sticks bro, yarn. Hindi natin sasabihin sa ibang tropa, bro. Alam ko nahihiya ka eh, kahit kami lang nakakaalam muna. Tapos pag dumami na yung followers mo, doon na nila malalaman. Like, pwede mo na i-share pag nagka-gain ka ng confidence. Kasi i-share ko lang nung nag-start ako mag-content, paulit-ulit ako nagre-retake dito sa camera. Like, sasabihin ko, okay, if you wanna, ganun-ganun, ay, mali. perfect. Pina-perfect ko, pero tapos nanginginig ako. Bakit? Nanginginig ako, camera lang yan eh. Parang ganong feeling sa una. Pero maka 5 videos ka na post, I think yung confidence level mo magiging 100% na after nun. And hindi rin ako sanay mag-vlog sa labas, sa loob lang lagi. Hindi rin ako sanay magsalita ng ganito sa harap ng mga tao. Pero nung sinimulan ko, hanggang paulit-ulit kong ginawa, parang normal na lang siya. So, wala na talagang hiya to. Makapal na mukha ako sa mga ganun. So, yun. Bro, meron pa ako last. Sige. Ikikwento ko yung backstory ko kung paano ako napunta sa outsourcing. So, last year, OJT ako noon. Wala kami masyadong ginagawa. Naghahanap na talaga ako ng high income skills. Kasi, hindi ako marunong mag-code eh. Yun kasi yung sa amin, sa IT. Hindi ako marunong mag-code. Naghanap ako ng alternative. Kasi may alam ako sa designing. So, ginawa ko, nag-search ako ng high income skill. Tapos, nakita ko yung Go High Level. Tapos, yun inaral ko. Alam ng mga mga kasama ko sa sa apartment namin na mga kasama ko sa OJT. Inaaral ko siya. Tapos, after ko graduate, naghanap ako ng client. Meron naman ako mga na-land na client. Pero, hindi siya ganoon ka-sustainable. Tapos, nag-scroll ako sa TikTok kasi hindi ko na alam kasi gagawin ko nun eh. Scroll ako sa TikTok. Nakita ko si Shirel, video niya. Nahook ako doon tapos nag-join ako sa Discord. Tapos doon nagsimula na inaral ko yung outsourcing kung paano ba siya ginagawa. Tapos nagtatanong-tanong ako doon kung paano ba ganyan. Tapos one time gusto ko na talagang kumita ng pera. Alam mo Shirel yun, nag-chat ako sa kanya ng madaling araw. Sabi ko, bro, call tayo, may problema kasi ako. Tapos sinabi ko sa kanya na hindi ko na alam gagawin ko kasi gusto ko na kumita ng pera eh. Fresh graduate ako, parang nape-pressure ako na tumulong sa family ko, ganun. Sabi ko sa kanya, bro, parang gusto ko na pumunta ng Manila para mag-corporate ako. Tapos sabi niya sa akin,
Bro, testing mo muna mag-outsourcing kahit ilang months lang. Tapos pag hindi mo nagustuhan, tsaka ka na lang pumunta ng Manila. Ayun, kinabukasan nun, gumawa agad ako ng portfolio ko, inalam ko agad kung paano mag-outreach. Tapos, yun na, outreach na ako ng outreach. Tinry ko talaga siya, ginrind ko siya. Tapos, yun, nakalanda ko ng client, 2 na magkasunod. Tapos, ayun, nalaman ko kung paano yung kalakaran doon, paano mag-outreach na talagang makikita ng client, tapos paano maghanap ka ng editor. Ayun yung pinaka-turning point ko paano ko napunta sa outsourcing. Nice bro, thank you for the story. Buti na lang bro nag-decide ka pero may confidence ka na talaga na mag-ano. Sa tingin ko guys, sa community namin, sa Hustlers United, magkakaroon ng dalawang pag nasanay na ako sa affiliate, excuse me, pag nasanay na ako sa TikTok affiliate, like kumikita na ako doon, sa tingin ko, pwede na rin akong tumulong sa mga tao na, sa mga willing. Kung hindi man kayo para sa outsourcing, kasi medyo maraming skills na kailangan dyan, negotiation, pakikipag-usap, of course, yung mga yan. Pero sa affiliate kasi guys, you own the rules. Pwedeng magvi-video ka, pwede mong i-delete, pwede mong i-retake kung gusto mo, ipopost mo kung gusto mo, yung script na gusto mo sa'yo, wala kang ibang kakausapin kundi yung camera mo lang. So sa tingin ko pag na doon, magiging dalawa yung natin, tutulungan natin, outsourcing and affiliate. Ah. So I think dito lang magtatapos yung podcast namin and we will have another podcast tomorrow. And depende na sa topic pag-uusapan namin and maybe we will have another guest na another person na magjo-join dito para 4 kami. So yan. Thank you guys. Ay gagi, hindi na play. Aray ko.